Hi, I think it's about time to share my testimony to you. The Lord God has spoken me in my dream last night. I need to share this to you. This is quite long, and I hope that you listen carefully to each testimony that I will say today. This is really important because there are a lot of Christians who thought that they are safe, but in the end, they were disciplined and were denied in heaven. I will also share to you what is happening in the book of Revelation. I will start with my testimony. What are the sins when why they have been rejected in heaven? I hope you share this with your church leaders too. The Lord Jesus has assigned me to become a teacher. So this is the reason why I have a lot of experience. Way back in 2019 to 2020, I was an alcoholic for 20 years. And the Lord gave me a sickness. Binigyan niya ako ng sakit na umiihi na ako ng dugo. No? Um, Tapos dumating yung 2020, COVID year. Talagang magkasunod lang yung buwan na yun eh. December and January. Binigyan ako ng Diyos na sakit, may nagkaroon ako ng tubig sa baga. I don't smoke. Nahirapan ako huminga kasi yung size lang ng baga na gumagana sa akin is kasi laki lang na siya ng kamao. No? And from the time I decided na magkaroon ng surgery, matanggal yung tubig sa baga, the Lord shut down the Philippines. Ito yung nag-start ng lockdown. So, nasa bahay lang ako. So, ayaw namin pumunta sa hospital. Ayaw ko rin pumunta kasi nga maraming namamatay ng time na yun. So, yung pagtulog ko, isang parte lang siya. Nakaangat lang ako. Tapos, sobrang payat ko na nun. Tapos, ang pinakamasama doon, pag nakaka-smell ako ng nakakaamoy ako ng smoke, hirap na hirap akong maghinga para ako mamamatay. Kasi maliit nga lang yung portion ng lungs na gumagana. But the Lord is so gracious, He keep me stable so that my brain will get enough oxygen and my heart will not beat fast. Kasi nga pag magbilis yung tibok ng puso, mawawala ng oxygen yung utak. I was a stubborn child. I'm not respectful to my parents before. When I saw my mom crying while she's nursing me at home, I prayed to God. Sabi ko, Lord, hanggang dito na lang ba? Mamamatay na ba ako? Sabi ko ganun. Sabi ko, ayoko pa mamatay. Gusto ko pang paglingkuran ng magulang ko. Especially my mom. Yung mom ko talaga nag-ayos sa akin nag-alaga. After noon, nagiging stable ako, and then after 3 months ng paghihirap, gumaling ako. Yung tubig ko sa baga nawala, pati na rin yung pag-ihi ko ng dugo. The Lord healed me totally. The question here is, why the Lord God healed me? Nalaman ko yung sagot dito after 3 years pa. Pero ito yung sagot dito. Bakit ako pinagaling ng Diyos? No? Exodus 20 verse 12. Honor your father and your mother so that you may live long in the land your God is giving you. You may long live in the land. So pag nirespeto mo pala magulang mo, ibig sabihin, bibigyan ka niyan mahabang buhay. There are a lot of verses in the Bible na maririnig itong verse na to. Which is true. For example, sa pagtulong sa kapwa, ayan, sa mga mahirap, pag ginawa mo to, tapos pagkain din, ibig sabihin talagang haba talagang buhay mo. Kaso may naririnig ako mga preachers na sinasabi, hindi ka naman maliligtas sa good work eh. Pag hindi ka gumawa ng good work, mamamatay ka na maaga. That's for sure. People say that the book of Torah, which is Genesis, Exodus, Leviticus, and Numbers, and Deuteronomy, is only for Israelite. Pero they're wrong. I will clear that up. When God said to Abraham, I will make you a great nation and father of many nations, ginawa din yung book of Torah para sa atin din, sa mga Gentiles. Kasi nga, ginawa to bago niya sinabi yun. Ganyan din ang sinasabi nila na sa Matthew 5:17, do not think I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them.
Remember, may two parts pang Old Testament. Ang Book of Torah, tas Book of Prophets. When the Lord Jesus Christ said, I have not come to abolish the law. This is for the Book of Torah. I have come to fulfill the prophecy. Ito yung Book of Prophets. So this is the reason why yung mga bagay-bagay na ito, dito tayo nagkakasala. And maraming sinasabi na hindi tao. Ang tinanggal lang naman ng pangalan dito, it's yung tradition. Also yung mga apostles and disciples, ang pinipreach nila outside ng bansa nila, it's Old Testament kasi wala pang New Testament noon. So there are a lot of blasphemies na sinasabi ng ating mga leaders church. So these are the things na kailangan natin ingatan. Bakit? Kasi yung blasphemy kasi na ito, hindi ka papatawarin ng Panginoon hanggang mamatay ka, hanggat hindi mo ito nahahanap. Hindi mo ito nahingi ng tawad. So ito ay napaka-importante. Okay, my second testimony is in the year 2023. So after nung panahon na yun, I did not change. And the Lord recently again, which is mas mataas na. The Lord let me experience kung anong nararanasan ng mga namatay. So 40 days and 40 nights ako. 40 days and 40 nights na experience. Ito mararanasan mo pala doon. You will cry to God and the Lord will not hear you. You will try to change but the enemy will make you sin. And the time you sin, iiyak ka ulit. Tapos torture ka pa ng kaaway. Meron ding oras doon na there were 3 hours of the Holy Spirit let me join the field activities. There are thousands of pastors there. Pinforce mag-sin. Ako din, sinama niya ako doon para mag-partake lang kung anong naranasan. 3 hours siya. Tapos tinawag pa yung pangalan ko. No? So, yung lugar talaga niya nakakatakot. Kasi araw-araw may namamatay. Araw-araw, millions ang killing to. Millions din ng immorality. So nakakatakot siya yung lugar na yun. Tapos pag may dumadalaw din na espiritu, ang gagawin ng mga tao na doon, it's makikipag-sex. Ganun sila ganun yung napipilitan makipag-sex. No? Yung nakakatakot siya. From this experience, I was able to understand the Book of Revelation kasi marami ako nakita doon. I will check kung may i-discuss ko siya sa inyo ngayon. Nakita ko rin si Satan doon. Nasa dark place sila. Parang yung lugar nila hindi na pupunta ng liwanag. Kaya nga totoo yung sinabi sa Isaiah chapter 14 verse 12 to 15. Sabi dito, how you have fallen from heaven, morning star, son of the dawn. You have been cast down to the earth. You once laid low the nations. You said in your heart, I will ascend to heavens. I will raise my throne above the stars of God. I will sit enthroned on Mount Assembly, on the utmost heights of Mount Zaphon. I will stand above the tops of the clouds. I will make myself the Most High. But you are brought down to the realm of the dead, in the depths pit. So, nasa pinakasulok-sulok siya, kaya hindi siya nakikitaan ng liwanag. And Satan is ruling that world. No? My third testimony is, after that experience, nawala na yung 40 days to 40 nights na yon. I was scared to sin. Talagang pinipilit ko hindi ako magkasala. At palagi kong pinaparinggan, it's yung preaching ni Pastor Peter Tanchi. No? Gusto ko siyang para mag-preach kasi napaka-humble talaga. Napaka-humble. Wala rin akong trabaho ng time na yun. I don't have a job. And so I asked my mom, I need to help my mom. Yung dad ko wala pang pension din. Ang nag-work ng mom ko, mali yung nakuha niya sa pension niya, tapos yung kuya ko mali lang, hindi naman sinasahod. So hindi naman kami mayaman. So by that time too, nagbabasa ako ng Biblia. I start reading the Bible faithfully. Pero ang ginagawa sa akin ng Panginoon, may nilalagay siyang dalawang bagay. No? Honor His name and He will make it happen. So yung nilalagay niya sa akin. So, by the time nahirapan ako maghanap ng trabaho, sobrang hirap naman talaga. Hindi ganun kadali. So, nung time na umiiyak na ako dito sa bahay, tapos nakakulambo ako ng nagsusukob ako, umiiyak ako, tapos nag-pray sa Panginoon. Hindi pa tapos yung prayer ko, may tumawag sa akin.
So, sabi, i-interview daw ako. In-interview, nakapasa ako. Nakuha ko yung trabaho. No? Nung nakuha ko yung trabaho, 1 month pa magsisimula. So, yung pag-share ko to, na-share ko to sa grupo. Na-share ko to sa grupo ng D-Group, ng CCF. They were happy for me. No? And, after nun, nawala siya 5 days bago ako magsimula. Bili mo 1 month ako naghintay 1 month siya, tapos 5 days akong 5 days akong 5 days bago magsimula nawala yung trabaho ko. So I lost that job. And talagang nasaktan ako dun. It hurts me so much, umiiyak ako talaga. Ang sabi ko sa mama ko, ma, magkaka-workout trabaho ng next week. Mag-tutor ako, magluluto ako, basta mag-work ako. Tapos pero ngayon, mananalangin ako. When the night comes, I pray to the Lord. Sabi ko, Lord, bakit mo naman tinanggal yung trabaho ko? No? Sabi ko, naging faithful naman ako sa pagbabasa niya sa salita eh. Tapos iniiwasan ko yung magkasala. Sabi ko sa kanya, Panginoon, huwag nun yun madami yung parents ko kasi napaka-importante nito sa kanila. At nagiging burden ako sa kanila. Tapos sinabi ko, dinagdag ko lang. Sabi ko, Panginoon, na-share ko to sa day group. Sabi ko, pinagmamahal ko kita dito, Panginoon. Sana naman hindi masira ang pangalan mo. The next morning comes, I was hired. At yung sinabi ko na mag-work ako next week, nagkatok na siya. Ito yung experience ng the moment na nakita ko ang Panginoon nag-work sa buhay ko. Detalye, yung bawat turo niya sa akin. Kung paano niya mag-manipulate ng isang sitwasyon. Kaya yung nakuha ko yung trabaho, hindi saya yung naramdaman ko kundi takot kasi buhay na buhay kasi ang Diyos eh. So yun na nga nangyari. May isa pang miracle ang ginawa ng Panginoon nung nagdamot ako sa nanay ko ng pera, which is 150 lang ang nangingi siya ng pera, 150. Nung nagpunta ako sa office, pinagdamot ako nanay ko, tapos nagpadala ang Panginoon ng anghel. 2:00 ng umaga. May batang pulubi. Tinanong ko siya, sabi ko pag lumapit to sa akin, ako, malamang magbibigay ako ng pera, sabi ko gano'n. Tapos nung tinanong ko siya, yun na nga, tinanong ko kung saan siya, ano ginawa niya, madaling araw, naglalakad siya, nirepetyan ko. Sabi ko, sige, ito na lang, 200, yung 150 na pinagdamot ko sa nanay ko, 200 ang naibigay ko. Habang paalis yung bata, ang sabi ko sa Panginoon, sorry, sabi ko gano'n. Kasi pinagdamutan ko nanay ko. Hindi na ito mangyari. Isa pang miracle na ginawa ng Panginoon is ang Panginoon kasi alam niya na si isip ko. No? Pag mali na sa isip mo, didisiplinahin ka niya. But there were times na mali na sa isip ko na preach ko siya. Na nasabi ko, dinisiplina ako ng Panginoon na wala pitaka ako. Friday yun. Tapos nawala yung pitaka, sabi ko, sige, ayusin ko na lang sa Monday. Wala na sa isip ko na mahanap siya. Pero nung Sunday morning, nakapaghingi ako ng tawad. Nahanap ko yung kasalanan ko. Sunday din, nakita ko bigla yung pitaka. So sabi ko, napakagaling talaga. Galing ng basta yung mga bagay-bagay na hindi alam. At dito kumikilos ang Panginoon. Ang Panginoon din, tinitignan yung anniversary. There were times na wala ulit yung pitaka ko. And sabi ko sa cousin ko, Sunday yun. Sabi ko, may magbabalik ng pitaka ko. Tuesday, Wednesday, may magbabalik yan. Sabi ko gano'n.
Nung sinabi ko yun, may nagbalik kami, nagsuolis ng pitaka ako. Also, ang Panginoon din ay nagtuturo sa atin ng paano magbasa ng dreams. Ito dapat ay tinuturo, dapat iniintindi. Kasi dito nakikipag-usap ang Diyos eh. Sa first part ng Genesis, tinutulungan ka magbasa ng dreams. Kasi pag hindi ka marunong magbasa ng dreams, mag-intindi, mahihirapan ka kausapin ng Panginoon. So dito siya talaga nakikipag-communicate aside from the Bible and aside from prayer. So, I hope na sana is marami kayong natutunan dito. No? I-share nyo na kung pwede nyo share. Siguro yung Book of Revelation next time na lang. Thank you.